morning to everyone. A blessed good evening to in the Philippines, and we welcome everybody to join us in our fellowship this Sunday. I would like to welcome everyone, especially Sister Juliet, who joined us this afternoon. Can I call Sister Shirley for the opening prayer? Let us focus ourselves to our Lord Jesus Christ. Lord God, Heavenly Father, we praise you. We glorify your name. You are the God who is more than enough, Father God. Father God, we come to you right now to thank you for all the blessings that you have given to us. Thank you for everything, Father God. Father God, we ask you to forgive us all our sins, Father God. Forgive us all our sins and all our weaknesses, our Lord Jesus Christ. Lord God, this morning I lift up to you our gawain, the Church of God in Christ Jesus, especially our beloved preacher, our Brother Albert Anakay. We lift up to you, Father God, to bless him mightily and boldly for all what he does for us. All the words that he's given to us, we would like to know everything, Father God. Father God, we thank you for everything. We lift up to you uh, my brothers and sisters who are joining in this gawain, Father God. Nawa po, Panginoon, ay pagkalooban mo kami ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan sa buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay humipo po kayo ng marami pang mga kaluluwa, Panginoon, na upang sila ay makipag-isa sa aming gawain, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming nararanasan sa ngayon, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, maraming kalungkutan ang nangyayari sa kasalukuyan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ibalik mo po, Panginoon, ang mga taong nawawala sa gawain ito, Panginoon. Kung ano man po, Panginoon, ang iyong kalooban ay aming tatanggapin, Panginoon. Panginoon, ang mga nagdaranas ngayon ng kahirapan sa pamumuhay, Panginoon, ay ipagkaloob mo po, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob ang kagalingan, Panginoon. At sa lahat ng mga nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon, at maging matatag sa gawain ito, Panginoon. Mapagtiis ang lahat ng mga pagsubok, Panginoon, ay ating tanggapin at sa bandang huli, Panginoon, ay makakamtam namin ang iyong mga ipinangako sa amin. Marami pong salamat for your love and mercy, Father God. We worship you and glorify you. And this is our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not
but deliver us from Two, three, please. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits of the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of the water, that yields its fruits in its season. And its leaf does not wither, and all that he does he prospers. The wicked are not so, but are like fluff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened unto you. Alleluia, alleluia. Brothers and sisters, ngayon po ay tayo ay nasa sa week ng ating pag-share ng ating mga knowledge about the Word of God. So let me invite Sister Shirley to start with our sharing. Thank you. Good afternoon po dito sa Britain. Magandang gabi po sa Pilipinas. At saan po kayo nakikinig o saan po kayo mga nagsusubscribe. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa hapong ito at ako po ay maglalahad ng inyong mga salita at nawa po Panginoon ay meron kayong mapulot sa aking mga ibibigay na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang aking pong ibibigay ngayon sa inyo, ang mga salita ng Diyos ay nanggaling po sa Hebrews 6, chapter 11. Our great desire is that each of you keep up your eagerness to the end, so that the things you have hope for will come true. We do not want you to become lazy, but to be like those who believe and that are patient, and so receive what God has promised. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo patuloy na magsumikap hanggang sa wakas upang kamtanin nyo ang inyong inaasahan. Kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at pananalig sa Diyos at gayoy matumatanggap ng mga ipinangako niya. Sa aking pong pagkaalam, ito po ang aking maibibigay na ipaliwanag sa inyo bago ko po ibigay ang aking mga nangyayari sa tunay na buhay ko. Habang tayo po ay nananatili dito po sa ating gawain at tayo po ay manatili na maglingkod sa ating Panginoon. Alam po ng Diyos o ang ating kinalalagyan dito sa ibabaw ng lupa. Nalalaman niya kung ano ang nararapat gawin natin, tayo ba'y tapat o hindi. Ang ating Panginoon ay walang hanggan
ang lahat ng ating ginagawa, ang ating paglilingkod sa Kanya, hindi niya nakakalimutan. Higit sa lahat ito ay may kasamang pag-ibig at nararanasan nila ang ating tapat na paglilingkod at nakikita nila kung paano tayo gumagawa ng paraan upang makatulong sa kapwa. Higit sa lahat ay sa mahal natin sa buhay. Magpatuloy lang tayo po sa ating mga ginagawa sa kasalukuyan. Huwag po tayong maging malamig sa ating paglilingkod. Gumawa tayo ng paraan upang ang paglilingkod natin ay magkaroon ng wakas at ang lahat ng ito, mga kapatid, ay matatanggap natin ang ating mga kasagutan sa ating mga buhay na ating nararanasan sa kasalukuyan. Ang taong nagkikipag-isa kay Kristo ay ang ating nararanasan ay pagtitiis, ang maging matatag, at tapat tayo sa kanyang at tayo po maging tapat sa ating paglilingkod. Sa tunay na buhay ko po, mga kapatid, ito po'y nararanasan ko sa tunay na buhay. Noong ako'y malakas na kabataan ko, natanggap ko ang lahat ng aking mga mangyari sa aking buhay. Dahil ako'y bata pa noon at malakas at nagagawa ko ang lahat ng nais kong mangyari sa aking buhay. Oo nga, naalaala ko ang ating Panginoon tuwing linggo. Nagsisimba, kahit hindi pa tapos ang misa, aalis na dahil sa kahirapan ng pagtatrabaho sa panggabi. Marami akong pagkukulang sa Panginoon. Pero ang aking mga kasaganaan sa buhay dito sa ibabaw ng mundo, ang material na bagay ay nakamtang ko. Naroroon ang aking pagtulong sa mga kapatid ko, sa lahat ng buong pamilya. At sila rin naman ay naging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Pero noong ako ay nagkaroon ng mga malaking problema sa buhay dahil sa family problem, ang laki ng aking mga dapat gawin, ang aking financial problem ay talagang bumaba at gawa nga ng ang family problem ko ay nagkaroon ng malaking impact sa aking buhay. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y sumapi sa isang gawain. Natuto ako. Naging bukas loob ang aking kalooban na kaano man ang aking ginagawa ay mas higit pa sa aking ginagawa noon. Pero at the end of the day, nung ako ay talagang ako'y gumawa ng paraan upang makatulong sa kapwa, nariyan ang lahat na ang sabi nila sa akin, ako daw ay mayabang, akala mo raw kung sino, pero yun ay pinangatawanan ko dahil alam kong ako'y naglilingkod na sa Panginoon. At ngayon, ang pangyayari, umalis ako. Ang lahat ng financial ko noong araw na yun ay nagampanan ko. Ang pagbabayad ng aking bubong sa nagkaroon ako ng katapusan sa pagbabayad ng aking bahay, kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ako'y lumapit na sa Panginoon noon. Pero sa kabila ng lahat, nang makilala ko si Brother Albert, naroon ang katotohanan ng kanyang mga pahayag sa salita ay nalaman ko. Kaya ako'y tumiwalag at kami nga ito'y nabuo ang gawain ito. Maraming mga pagtitiis din ang mga nangyari dahil ang aking kalusugan ay naging down sa lahat ng mga ginagawa ko. Malubha ang aking pinagdaanan. Pero sa aking pagtitiis at paging matatag sa aking pananampalataya, lumakas ang aking kalooban, aking
pinagbayaran ng mga unang panahon na ako hindi lumingon, na hindi ako naging matatag sa Panginoon. Pero ngayon, ang lahat ng noon at ngayon ay kaiba ang takbo ng buhay ko. Nagkaroon ako ng katatagan, pagtitiis, at ito ngayon ang aking nakamtan. Nagkaroon ako ng matibay at nalaman ko ang katotohanan. Kaya anuman ang naging dulot sa aking kalusugan, ako'y umaasa at umaasa sa Panginoon na ako'y gagaling. At ito nga ang nangyayari. Unti-unti akong naging ang lahat ng aking mga mahigpit na kalusugan noon ay nagiging sorry. Ay naging ang mga karamdaman ko'y pinaglabanan ko at ito nga ang aking nararanasan sa kasalukuyan. Ako'y patuloy na maglilingkod at ang aking lahat ng nararamdaman sa kasalukuyan ay alam ko na ako'y gumaling na. Maraming salamat sa gawain ito at ako ay ang aking masasabi lamang sa inyong lahat mga kapatid ay maging matatag tayo. Magtiis kung ano ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Marami pong salamat at ito ang aking patutuo sa buhay ko. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang kay Sister Edwin na i-share. Sis, wala po kayong sound. Good afternoon mga kapatid. Mag-share ako pero kung ano man kung mayroon akong kaunting pagkakamali, pagpasensyahan na, pero malakas ang loob ko na mag-share dahil alam ko na kasama ko ang Panginoon. Kasi ito ang first time na mag-share ako nagaling sa Bible. Ang isi-share ko ay Matthew 24, chapter 25. Ito tungkol sa talinghaga, tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 ay sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdadala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya't inaantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami lahat kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi na magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ang pagkakaintindi ko dito mga kapatid, kailangan lagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon. At hindi lang kung magdasal tayo o
ang akala natin handa na tayo. Kailangan sa lahat ng oras ay tumawag tayo sa Kanya at kung halimbawa mayroong mga kasayahan o ano, ibaliwala natin yon. Ang unahin natin ang ano, ang pananalangin sa Panginoon. Katulad din sa akin noon, nung hindi pa ako nakasali dito sa ating gawain sa Church of God in Christ Jesus. Tuwing linggo na mayroon akong pinupuntahan kung saan-saan ako nakakarating. Ang magsimba ako pero parang hindi na ipapasok sa isip ko yung sinisimba ko, basta pinapakita ko lang na nagsimba ako. Yun ang mga ano. Tapos kung alam ni Sister Shirley yan, kung saan ang dami-dami kong nararating noon na mga kasayahan na mga pinupuntahan ko. Hanggang sa isang araw, si Sister Shirley nagsasabi sa akin na umatin tayo, mayroong Bible study sa bahay, umatin kayo, sabi niya. Sabi ko, ay saka na sis, kasi ganito, mayroon akong pupuntahan. Tapos inulit na naman ni Sister Shirley, hindi nagsasawa si Sister Shirley sa akin na magyaya na na umatin dito sa Bible Zoom na ito. Tapos sabi ko, nagsisimba naman ako sis, okay lang yan kahit na Tapos sumunod na naman, inanon naman ako ni Sister Shirley, kaya malaki ang pasasalamat ko kay Sister Shirley dahil siya talaga ang walang sawang sa akin. Siyang walang sawang niyaya talaga niya ako na upang makinig dito sa mga salita ng Panginoon. Kasi ang katwiran ko kay Sister Shirley noon, nagsisimba naman ako. Pagkatapos ko ng simbahan, pupunta ako kung saan, kung may party, kung may birthday, o kung saan ang lakwatsa, doon ako. Kaya yun ang paniniwala ko, basta nakapagsimba ako, sabi ko hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon, yun lang. Pero sa totoo lang, wala akong kaalam-alam sa Bible. Hindi ako nagbabasa ng Bible, basta nakikinig lang ako basta nakapagsimba ako, okay na. Kaya isang araw, hindi ko alam bakit naisip ko rin yung niyaya ako ni Sister Shirley. Naisip ko rin, sabi ko, pagbigyan ko na nga si Sister Shirley, sabi ko kahit isang beses lang, sabi ko kasi nakakahiya naman, yun ang sabi ko, yun ang nasa isip ko. Kaya yung pumunta ako kay Sister Shirley, kasama ko pa yata sila Digna noon, sila Malo na umatin. Yung unang-unang atin ko, parang yung sa una talaga, sabi ko pagbigyan ko lang si Sister Shirley, pero nung ko yung pagbabasa ni Brother Albert sa pagpapaliwanag niya sa Bible, mga salita ng Panginoon, parang naisip ko na, sabi ko, oo nga, sabi ko bakit sa simbahan hindi naman nila pinapaliwanag lahat yung nasa Bible, sabi ko kung lang yung naano nila sa araw-araw, yun lang ang paulit-ulit yun. Kaya naisip ko na umatin ulit hanggang sa yun na, nasa puso ko na ang pag-a-attend dito sa Bible na ito. Kaya mula noon, baliwala na sa akin, kahit na mayroong magyaya sa akin ng mga birthday, mga party o baliwala na sa akin. Ang ibang mga kaibigan ko nga, sinasabi nila sa akin, nakalimutan ko na sila kasi hindi ko na sila napagbibigyan. Kaya sabi ko sa kanila, niyayaya ko rin sila na makinig ng ganito. Sabi nila saka na, pero hopefully isang araw ay tutulungan ako ng Panginoon na mayaya din silang makinig ng mga salita ng Diyos dito sa Church of God in Christ Jesus. Yun lang ang mayano ko. Thanks God. Amen. Sister Joy, it's yours. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang i-share ko po ngayon is galing po sa Psalms 73 verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart
and my portion forever. My health may fail and my spirit may grow weak, but God's remains the strength of my heart. He is mine forever. When my skin sags and my bones get brittle, God is rock firm and faithful. Para po sa akin, napaka meaningful po nitong verse na to. Sa dami na po ng pinagdaanan ko sa buhay, kahit sa edad ko pong to. Kaya gusto ko rin pong i-take po ang opportunity para mag-thank you po dito sa gawain. Kasi nakita ko po talaga yung malaking pagbabago. Totoo po talaga yung habang tumitibay yung faith niyo kay God, yung faith natin, lalo po tayong sinusubok araw-araw. Minsan, nagtatanong po ako na, akala ko tapos na, akala ko wala na, pero meron pa rin po pala. Pero, nung umattend po ako ng gawain at nakakarinig po ako ng mga salita ng Diyos, iba pala yung i-absorb niyo po siya by heart na may i-apply mo rin siya na by heart. Na kahit na gaano ka-weak, lalo na po nung may sakit ako. Akala ko wala na, tapos na, wala na akong chance na makapagpagamot. Pero sabi ko po, nagtiwala po ako kay God. Kaya siguro binigyan niya ako ng mga taong kagaya niyo po na tumulong sa akin ng time na yun. Yun po yung talagang nagpatibay ng faith ko na kahit na sobrang down na down ka na sa buhay, nakala mo wala ng pag-asa, magtiwala lang po, magtiwala ka lang talaga kay God. Hindi ka niya ida-down. At saka yung ang pinaka malaking pagbabago po kasi minsan pagka po yun nga, nakakarinig ako ng mga hindi ko na napapansin po na ako naa-apply ko na pala siya sa aking personal na buhay. Unang-una po, i-share ko yung attitude ko before. Ako po talaga before po kasi kami talaga ni Ate Libay, hindi kami ganong ka-close po. Kumbaga, ako kung ano pong gusto kong sabihin, sasabihin ko kahit nakakasakit ako ng ibang tao or kahit ng kapatid ko. Pero ngayon po nakikita ko na ako na yata yung minsan na ano ko po na sinasabihan na ako ng mga pamangkin ko, ng kapatid ko na huwag ka naman masyadong mabait kasi sinasamantala ka na ng mga tao pag sobra kang bait. Na ako po, manonotice ko na lang na, oo nga, hindi na pala ako yung kagaya before. Kasi po talagang maldita po talaga ako before na wala akong pakialam sa ibang tao. I-share ko lang din po yung nangyari sa akin umabot na po na pinost ang pangalan ko sa Facebook, na paninira. Pero wala po talagang, kumbaga hindi nila ako matibag. Alam niyo po yung feeling ko na, sinusubok niya talaga ako. Kung nagbago na ba talaga ako para po sa akin. Pero talagang matibay po talaga ang kapit ko sa kanya. Matibay ang napapansin ko sa laki ng kahit hindi po ako, yung partner ko, yung mga anak ko, napapansin nila na napakalaki po ng pagbabago. Kaya malaki po talagang pasalamat ko sa gawain po natin na yung ganito pong chance na nakakarinig po ng mga salita ng Diyos. Kumbaga, para po sa akin, minsan nga ba, tatanong din ako kay Ate Libay, bakit po wala si ganito? Bakit po? Kasi, ako po kasi, parang pag hindi po ako nakaka-attend ng gawain na yung biglaan na talagang hindi po talaga pwede. Kahit nga po sa pagkanta or hindi ako makapag-record ng kanta ko, parang napakasama po ng loob ko na sumasama yung loob ko talaga. Lalo na po pag hindi ako nakaka-attend kasi minsan po or mas madalas po sinusubok talaga yung wifi talagang anuhin ka talaga kung kailan Sunday saka pumawala yung wifi, yung ganun po ba?
na totoo yung umiikot yung puwet ko pagka hindi po hindi po ako makaano ng signal. So napakalaking pagbabago po talaga ang ginawa sa akin ni Lord. Yun po ang gusto kong i-share na kahit po yung alam niyo yung bagay na pinakamasakit ng salita na iba binabato sa akin. Pero hindi pa rin po ako kahit po naghaharap kami sa barangay kumbaga maano ko na pinapakinggan ko yung recording kasi may recording na ganito na pala ako. Kasi yung ways at pagsasalita kahit po napakasama ng kaharap kong tao, hindi ko siya magawang sabihan ng masamang salita na deserve niya. So, maraming salamat, Lord. Kasi po napakalaki po talaga ng pagbabago at salamat po sa inyong lahat kasi yung yung sincerity po talaga ng puso pala pagka may tiwala ka kay Lord talagang hindi na talaga matitibag. Basta po na yung foundation habang tumatagal, habang palagi kang nakikinig at sincere ka sa ginagawa mo talaga pala kung kahit na anong gawin, hindi talaga niya maano. Basta na kay Lord ka na. Yun lang po. Maraming salamat po ulit. Thank you, Sister Joy. At ngayon naman po ako yung mag-share sa inyo ng kaunti pong aking salita ng Diyos. At ito po ay nasa Matthew 7, 1-5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat ng iyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo titingnan ang puwig na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw ay mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung kagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ito po'y napakatotoo. Habang po tayo'y nagtatagal sa gawain, nakikinig ng mga salita ng Diyos, unti-unti po tayong binabago ng Panginoon. Unti-unti binibigyan kanya ng daan, ng ilaw. Yun, alam niyo po yung you are the lamp on my feet. Parang siya yung gumagabay sa'yo. Ginagamit po ng Panginoon si Brother Albert upang tayo dalhin sa tamang daan para sa kaligtasan. Ako po personally, hindi po talaga ako ganito. On my yung po mga unang pakikinig ko sa salita ng Diyos, hindi po talaga yun ibig sabihin katulad ng ginagawa natin ngayon. Noon po kasi, isang verse, i-explain na in their own words pa, kanilang experience. Pero noon po, tinanong ko kay Brother Albert, bakit hindi ko maintindihan Brother Albert, kahit nagustuhin ko magbasa, ang lalalim ng ibig sabihin nitong mga words, mga salita ng Diyos. Tinuruan po niya ako na magbasa ka muna, humingi sa banal na espiritu ng tulong. Maunawaan mo yan. Mapapansin mo sa sarili mo na unti-unti mong naunawaan. Ipapaliwanag sa iyo at gagabayan ka na ng banal na espiritu upang maunawaan mo yung mga binabasa mo. At yun po ay nagkatotoo. Totoo po pala yun. Hindi ko na lang nare-realize, ganito pala, na kami mag-asawa ay nagdi-discussion na siya pagka mag-aay titanong sa akin, ano ba talaga, ano sa tingin mo ito? Paano mo ito ma-explain? Na nag-uusap po kami, na nagsasabi kami na nag-end up na kami nag-agree na sa ating dalawang pag-uusap, sa ating pagpapaliwanag, I think ito ang tamang ibig sabihin ng itong mga verses na ito. Nung ako po ay bago pa sa gawain, alam niyo po yung dala ka ng kapaligiran, mga chismosa. Alam niyo po yun, kahit sa gawain, dyan po marami lalo na yung mga face-to-face, dyan po talaga nag-uusap-usap, nagbabackstabbing, nagaganito, nadadala ka sa kanilang pamumuhay. So, ang iniisip ko, ang kinukuhan ko po, dumadami, nagkakaroon ng inaamin ko po, nadadala tayo ng ating mga damdamin, nadadala tayo ng ating mga kasama.
ito, pag-uusapan ito, ganito, ended up na ikaw ang ituturo na ikaw ang may kasalanan. Nangyari po yan. Pero alam niyo po, sa aking buhay sa paglilingkod at pakikinig ng mabuting salita ng Diyos, sabi ko sa sarili ko, unti-unti kang binabago ng Panginoon. Dati-rati, nagja-judge ka sa tao. Pero ngayon, ang iisipin mo na, ang Diyos lang naman ang pwedeng maghatol sa ating lahat. Wala tayong karapatang humatol sa iba. Ang ating magagawa lang ay intindihin. Kasi iba-iba po tayo, hindi po tayo pare-pareho. Iba-iba po ang ating buhay, iba-iba po ang ating pamilya, iba-iba po yung ating nararanasan sa araw-araw, ibang trabaho. Pero iba-iba ang problema. So ang akin pong ginagawa ngayon, iniintindi ko na lang, may rason sila para doon. Ano namang mangyayari sa akin kung kakatulang ko sila na, kaya sila ganyan, dahil ganito sila. Wala na po yan sa akin. Bakit ko po problemahin yung problema ng iba? Ang iisipin ko na lang yung problema ko na tayo po, imposible sa bawat isa sa atin wala tayong problema. Meron tayong kanya-kanyang problema. Iba-iba nga lang po. Iba-iba kung gano'ng kalala, iba-iba kung paano tayo mag-handle. So, malaking pagbabago po yung sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pupuna kasi baka kung ako'y pupuna, mas malaki pa yung aking alam mo po yung pintas sa akin kaysa sa ipinipintas ko. Naging maluwag po ang iyong damdamin, naging maluwag po yung iyong pakiramdam sa sarili mo. Kasi siyempre nakakasala tayo sa Diyos, sabi nga ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa akin. Love your God with all your heart and love your brothers with all your heart, na yung pagmamahal natin, paglilingkod sa kapatid, ay paglilingkod din sa Kanya. So, ang sa akin po ngayon, talagang sabi ko nga sa sarili ko, minsan sinasabihin ko ba husband ko, hayaan na natin sila. Meron silang dahilan, kaya ginagawa nila ito. Meron silang dahilan kung bakit nagdidesisyon sila ng ganyan. Basta ang focus ko ay ang aking Diyos, priority, ang aking pamilya, trabaho, at kayong aking mga kapatid, makapaglingkod sa inyo at alam niyo po yung napakasarap ng pakiramdam na may nakikiramay sa iyo. Napakasarap ng pakiramdam na may nakikinig sa iyo. At yun po ang napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon. No matter how many we are, no matter kung sinong umalis, basta po may Panginoon tayo, makinig tayo sa ating sarili, sa ating judgment, at hingin natin sa Panginoon na ang gabay palagi, tayo po'y magkakaroon ng magandang buhay. Less problem, more happy life, happy spiritual life. Yun lang po ang aking masasabi at nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon ay laging sa atin, ang gabay at ang proteksyon, at nagmahalan po tayo na as magkakapatid sa pananampalataya. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At ngayon po naman ay ating tatawagin at i-welcome si Brother Albert sa kanyang ika nga po'y pagpapaliwanag sa ating mga or pagkukorek kung meron tayong dapat i-correct. Yan po ay dapat ating open sa ating mind na hindi natin alam lahat. Tayo po'y narito upang tayo mag-aral para tayo i-correct kung ito'y mali, lalo na po ito tungkol sa mabuting salita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Good day to everyone. Good evening to our brothers and sisters in the Philippines, and good afternoon to our brothers and sisters here in UK. And may the blessing and peace from our Lord Jesus Christ be upon us all. So, nais kong simulan yung aking kaunting pagpapaliwanag dun sa nakasulat sa Biblia. At yan po ay, it is written in the book of Revelation chapter 1 verse 3. Will you please read it, Kobe? Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. So,
There are two kinds of person here, the one who read the words of this prophecy and the one who hear, but they are equally blessed. So what are the blessings that we can achieve by reading the Bible and by listening the Bible? What are the benefits? What are the benefits that we can receive in order that each and every one of us be considered blessed? So there is another verses in the Bible that really explain all the benefits that we can derive from reading the Bible. And let us open the book of 2 Timothy chapter 3 from verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3 from verse 16 to 17. Pakibasa mo nga, Kobe. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17. that the man of God may be complete, equipped for every good work. So ito po yung mga benepisyo. These are the benefit that we can receive or we can receive by listening and by reading the Word of God. Lagay mo nga sa 16, sa verse 16, Kobe. Ang sabi po rito, all scripture is breathed out by God. Pag sinabing breathed out by God, ang hininga po ng Diyos yan ay buhay. Katunayan, yung ating unang ninuno ay nagkaroon ng buhay dahil hiningahan yung ilong ng ating mga ninuno noong sila'y likhain ng Diyos at sila'y naging kaluluwang buhay. So, yung pong hininga ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At inilalarawan yan sa salita ng Diyos na hininga ng Diyos. So, basahin natin sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 7. Basahin nga natin, Kobe, kung ano yung ginawa ng Panginoon nung likhain niya ang tao. Pakibasa mo nga, Kobe. Then the Lord God formed a man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. So, yung pong hininga ng Diyos na inihinga sa ilong ng ating mga unang ninuno ay hininga ng buhay. At ito ay nagbigay ng buhay sa ating mga ninunong si Adan at si Eva. So, ang salita ng Diyos ay inihahambing sa hininga ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Kasi tayo po consider na patay Namatay po tayo dahil sa kasalanan. We are all dead to sin. That's why God needs to breathe again. We need the breath of God in order to make us alive again. Upang tayo muling mabuhay, kailangan uli natin ang hininga ng Diyos. And what is the breath of God? According to 2 Timothy chapter 3, verse 16, ano yung hininga ng Diyos? All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training and righteousness. Bakit po ang salita ng Diyos na ito ay hininga ng Diyos na muling magbibigay ng buhay sa atin? At ito po mga benepisyo, kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay na may kabanalan. So, nais po ng Diyos na ibalik uli yung hininga ng buhay sa ating pagkatao. At ang kanyang hininga ng buhay na
nais niyang gamitin upang maibalik ang ating dating buhay at pagkatao na relasyon sa Diyos ay yung kanyang mga salita na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa kabanalan upang tayo'y maging buhay muli. Kasi kinukonsider po kasi ng Diyos na ng salita ng Diyos na tayo na nagkakasala ay dating patay sa kasalanan. Basahin natin sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 1. Basahin po natin. Ephesians chapter 2, verse 1. And you were dead in the trespasses and sins. Ayon, yun po yung dahilan. Kaya yung mga salita ng Diyos is breathed out by God and is profitable kasi ang sabi rito, you were dead in the trespasses and sin. Tayo po'y consider na patay kahit na tayo malakas ang ating physical body o kaya wala tayong sakit pero consider tayong patay kung tayo'y namumuhay sa kasalanan. At dahil po sa namumuhay tayo sa kasalanan, kailangan tayong buhayin uli ng Diyos. At ang pambuhay niya sa mga taong namatay dahil sa kasalanan ay yung kanyang hininga ng buhay na walang iba kundi ang kanyang mga banal na salita na mapapakinabangan sa pagtuturo, mapapakinabangan sa pagtutuwid, mapapakinabangan sa pagsasanay sa katuwiran. So yan po yung kahalagahan noon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ni na Sister Libay at Sister LB at kayong lahat mga kapatid, Sister Shirley, napakalaking pagbabago naganap sa aming buhay simula na kami makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi ang salita po ng Diyos, breathed out by God. Ito po'y hininga ng buhay na mula sa Diyos. Ang salita po ng Diyos have the power and have the capacity to change our life. It has the power and the capacity to change our life. It is so powerful, my dear brothers and sisters. Sa mga tao na talagang bukas ang puso at isip, you will understand and you will know how powerful is the Word of God. Very powerful po ang Word of God. Kaya ito po ang sabi sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 12. Ito po sinasabi. Hebrew chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So iyan po, for the word of God is living and active. Buhay po kasi ang salita ng Diyos eh. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joint and of marrow, and discerning the thought and intention of the heart. Kaya nga po pag binabasa natin ng salita ng Diyos, minsan nababanggit natin sa ating sarili, ako yata ang pinatatamaan nito Para yatang tamang-tama sa akin ang salita ng Diyos. Yun po yung power ng Diyos. Nagpe-penetrate po ang salita ng Diyos even to the division of soul and spirit. Magkaiba po kasi yung soul at saka espiritu. Although sila parang magkahawig, pero sila merong pagkakaiba kasi binanggit sila pareho, soul and spirit. Ay wala po naman salita na magpe-penetrate sa espiritu at sa soul, kundi ang salita ng Diyos. Ang ibang mga salita, walang kapangyarihan mag-penetrate. Kaya nga po ang isang tao na buksan ang kanyang puso at ang kanyang isip sa salita ng Diyos at laging nakasiksik sa kanyang puso at isipan ng salita ng Diyos, whether you like it or not, babaguhin ka ng Diyos eh. Because the Word of God is powerful. It is the power of God.
kapangyarihan ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya yung ating ginagawa every Sunday, hindi natin alam, ay natimo yan tumatalab po yan sa mga nakikinig. Maaring yung iba na nakapagbukas ng gawain ay nakapakinig ng salita ng Diyos, kaya sila ay naghahangad na makijoin kasi sila ay natouch o sila ay tinablan ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga rito living, active, sharper than any two-edged sword. Matalas po kasi salita ng Diyos Kaya yun nakakasakit ng damdamin pagka nabasa mo ang salitang yon. Ay nakakasakit ng damdamin. Pero yung sugat na nililikha ng salita ng Diyos ay yun po ay nagpapabuti ng ating buhay. Sa anong halimbawa natin yon? Halimbawa, ikaw ay babaero. Ay binanggit ng salita ng Diyos, do not commit adultery. So masakit po yun. Pero yun po ay nagtutuwid. At ang mga bagay na yun ay pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin kasi ang pangako niya sa atin, buhay na walang hanggan. His promise is life everlasting. At nais po ng Diyos na tayo makasama niya doon sa life everlasting. Ang ating pong buhay dito sa mundong ito is very short. Alamat na nga tayong umabot ng 100 years. Bihirang-bihira nakakarating ng 100 years. Pero sa kabila, yung buhay na naghihintay sa atin na buhay na magiging bunga ng ating pagtitiis dito, bunga ng ating pagsunod sa kanyang kalooban, bunga ng ating pagtitiis sa ating pananampalataya, hindi lamang po 100 years yun, my dear brothers and sisters. His promise is eternal life. Basahin na nga natin sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 25. Ito po sinasabi. 1 John chapter 2 verse 25. Pangako po ng Diyos yan 1 John chapter 2 verse 25. Yes, I know, but it just, I can't. Yeah, wait. At makinig ng kanyang mga banal na salita. Dahil yun po ay para sa ating kabutihan. Ang salita po ng Diyos at ang kautusan ng Diyos ay mabuti. At habang ating tinutupad, ginagawa ang mga salitang ito ng Diyos, inihahanda natin ang ating buhay sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Pangako po ng Diyos yun Eh ang Diyos po naman hindi nagsisinungaling. Tapat po ang Diyos. Siya po ay isang Diyos na hindi nagsisinungaling. Kaya mapanghahawakan natin ang kanyang mga salita. Pag nangako siya ng buhay na walang hanggan, it is 100% sure. Kaya iyan po ang ating pinagsusumikapan. Tayo po'y nagtitiis, nagtitiyaga sa pakikinig ng kanyang salita, ano man ang sabihin ng mga tao, ano man ang kanilang iparatang sa atin. Ang mahalaga tayo makinig ng salita ng Diyos at maisabuhay natin because God is preparing each and every one of us to have eternal life because that is His promise. John
1 John chapter 2 verse 25. And this is the promise that He made to us, eternal life, buhay na walang hanggan. So my dear brothers and sisters, marami pong benepisyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Uulitin ko uli sa inyo, 2 Timothy chapter 3 from verse 16 and 17. Ang sabi po rito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Sa pagtuturo, ito po yung ginagawa natin kasi profitable po ito kaya itinuturo natin. For reproof, profitable sa pagsaway, profitable sa pagtutuwid. Kasi ang salita po ng Diyos nagtutuwid. Yung ating pong mga maling ginagawa, itinutuwid. Kanina nga sa pagbabasa ni Sister Libay, dapat iwasan yung mga paghatol. Yan, tama yun, nakasulat sa Biblia. For correction and for training in righteousness. Bakit po? Ano ba ito po ang mga benepisyo? Pagsasanay sa kabanalan. Complete. Para pagharap na, saan tayo naging complete? Sa paggawa ng mabuti. Dahil tayo po ay naturuan, tayo ay sinaway, tayo ay itinuwid, tayo ay sinanay ng mga salita ng Diyos sa katuwiran at sa kabutihan, tayo po ay magiging perpekto. We are on the way of being perfect. At habang tayo ay, kung tayo ay magiging perpekto sa kanyang mga banal na salita, ay handa tayo sa paggawa ng mabuti. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Yung pong salita po kasi ng Diyos, pagka namugad at namahay sa kaibuturan ng puso ng isang tao, lahat ng kanyang gagawain ay mabuti. Kompleto, walang labis, walang kulang ang salita ng Diyos. Ito po ay nagtuturo ng lahat ng kabutihan na maaaring magawa ng tao. Higit pa sa kabutihang itinuturo sa mga eskwelahan. Hindi po tayo makakarinig ng mga katuruan kagaya ng katuruan ng ating Panginoon Jesucristo na nakasulat sa Biblia sa labas. Ang ating Panginoon Jesucristo nagtuturo na ibigin ang kaaway. Napakataas po yun. Napakataas na uri ng pag-ibig yun. Pag naibig mo na ang iyong kaaway, lalo mong iibigin at mamahalin ang iyong asawa, lalo mo nang iibigin at mamahalin ang iyong kapatid, ang iyong kapwa-tao, dahil kung yun ang kaaway mo, ipinaiibig sa iyo. Sino pa ang hindi natin pwedeng ibigin? So yan po ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Na maging ang kaaway niya, inibig niya. Tayo nga nung unay, mga kaaway tayo ng Diyos ayon sa Biblia. Pero dahil sa kanyang malaking pag-ibig, kahit tayo mga kaaway ng Diyos noon, dahil tayo punong-puno ng kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang pambayad sa ating mga kasalanan upang tayo mga patay dahil sa kasalanan ay muling mabuhay dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So ang salita po ng Diyos talagang very powerful. Basahin natin sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16. Ito po sinasabi. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So makikita po natin na talagang ang salita po ng Diyos ay very powerful. Kaya
pagka ako'y nagbabasa po ng Biblia, hindi ko na kailangan pang kung minsan uriratin sa mga tao na sila'y dapat magbago sa ganito ang mga binabanggit na salita ng Diyos. Kasi it has the power by itself. Yung salita mismo ng Diyos, may sariling kapangyarihan siya to change the attitude and the character of a person. It is so very powerful. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Kailangan po lang talaga tayo manampalataya sa salita ng Diyos. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kung minsan kasi mas pinaniniwalaan natin ang tradisyon, mas pinaniniwalaan natin yung salit-saling sabi ng mga tao kaysa sa salita ng Diyos. Hinasabi na nga ng salita ng Diyos na huwag kang luluhod sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Ay sasabihin mo, ito anyang turo sa amin ng aming mga magulang. Ito anya ang aming kinagisnan. Iba ang kinagisnan mo, kapatid, kaysa sa salita ng Diyos. Sino ba ang dapat na masunod sa ating buhay? Yung salit-salin sabi ng mga tao o yung mismong salita ng Diyos na makapangyarihang makapagligtas ng ating mga kaluluwa? Siyempre yung salita ng Diyos. At yan po ang dahilan kung bakit tayo napapahiwalay sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, nahiwalay sa atin ng iba. Wala po tayong magagawa roon. At wala tayong dapat na ikatakot. Bakit? Ang mahalaga, tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, huwag tayong matakot na hindi natin sundin. Ang katakutan natin ay yung salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay maghahatid sa atin sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Sabi nga for I am not ashamed of the gospel. Ni hindi natin dapat na ikahiya yung gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? For it is the power of God for salvation. Kaya nga po yung salita ng Diyos, pag binabasa ko hindi ko ikinahihiya. Magalit man sa akin yung mga ibang kapatid natin na hindi matanggap ang aral ng salita ng Diyos, wala akong magagawa. Ang tungkulin ko'y ipahayag ang katotohanan because the truth will set you free. Pero ayaw ninyong lumaya at gusto ninyo ipabilanggong inyong buhay sa dati ninyong paniniwalang mali, wala na po akong magagawa roon. But ang akin lang magagawa ay ipahayag kung ano nakasulat sa Biblia, take it or leave it. Mapalad ko iyon tatanggapin sapagkat inihahanda ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kasi sisingilin ng Diyos sa aking kamay kung hindi ko sasabihin sa inyo ang katotohanan. Basahin natin sa aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 18, 20. Ezekiel chapter simulan mo sa 17, Kobe. Ezekiel chapter 3 verse 17. Tuloy-tuloy lang ang pagbabasa, Kobe. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. Wait. Tuloy. Yeah. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, that wicked person shall die for his iniquity, but his blood I will require at your hand. But if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, or from his wicked way, he shall die for his iniquity, but you will have delivered your soul.
Again, if a righteous person turns from his righteousness and commits injustice, and I lay a stumbling block before him, he shall die. Because you have not warned him, he shall die for his sin, and his righteous deeds that he has done shall not be remembered, but his blood I will require at your hand. So iyan po yung utos na tinatanggap ng mga taong nagbabasa ng banal na kasulatan. Na ang sabi po rito, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. 18. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, in order to save his life, that wicked person shall die for his iniquity, but his blood I will require at your hand. So iyan po, malaki po ang pananagutan natin sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang ating pong tungkulin is to save life, to save the soul of each and every person. Gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. Kaya tayo po ay napagagamit sa Diyos, binabasa natin yung mga salita ng Diyos na as a warning to each and every one of us. Hindi lamang po kayo ang winawarningan ng ating binabasa. Unang-una po ako'y winawarningan ng salita ng Diyos. Everybody na makapagbasa nito, ito po'y warning sa bawat isa sa atin. At may tungkulin ng bawat isa sa atin na mag-warning sa iba sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yan po yung ating ginagawa. Is a sort of warning, is a sort of correction, yung pong salita ng Diyos. Kaya maganda po, magtiyaga po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday at maganda po yung ating hinaharap. Inihahanda po tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa aklat po ng Hebrew, chapter 6, verse 11 and 12, ito po yung ibinahagi sa atin ng minamahal nating kapatid na si Sister Shirley. Pakibasa mo nga, Kobe. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Ayun. Sige, tuloy mo pa, Kobe. 13, 12. 12 ba yun? For when God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, Surely I will bless you and multiply you. Hanggang dyan na lang, Kobe. So, balik natin ulit sa 11. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. So, yung pagtitiis, pagtityaga, mahalaga po yun, mga minamahal na magulang at kapatid. Kasi ang daan papunta sa langit, my dear brothers and sisters, makipot. Very narrow. Narrow po ang way going to heaven. Hindi madali. O basahin nga natin doon sa aklat ng Mateo 7:13 and 14. Mateo chapter 7 verses 13 and 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. So ito po ang nagpapatunay na yung daan ng kaligtasan ay talagang dapat po tayo mapagtiis. Kasi mahirap po yung daan ng kaligtasan kasi yun yung makitid. Ang sabi nga po rito, for the gate is narrow and the way is hard. Sinasabi nga pong mahirap that leads to life. Bakit po mahirap? Ay kasi tayo po'y nangangaral, pwede tayong paratangan ng kung ano-anong masama.
Pwede tayong pagsabihan ng masama. Kung minsan nga, pinaparatangan pa nga ako nagmi-mislead. Nagbabasa lang naman ako ng Biblia. Misleading ba ang salita ng Diyos? So ito po isang proof na talagang the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Kakaunti lamang po. Kung ihahambing natin doon sa napakaraming gumagawa ng masama at buhay na maligayang pangkamunduhan, ay napakalawak po noon. Yung mga drinking session sa labas, napakadali po ipag-anyaya yan. Yung mga kantahan, sayawan, madali po ipag-anyaya yan eh. Yung mga kung ano-anong mga bagay na nandito sa mundo, yung mga tungkol sa kung ikaw fans ng mga laro, napakaraming mga pumupunta riyan dahil yan yung mga bagay na nakasisiya sa atin. Pero pag ang ipinagyaya natin tungkol sa gawain, ay sabi nga po rito, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Talagang ang paglilingkod po sa daan ng kaligtasan ay napakahirap, my dear brothers and sisters. Nandito na nga po tayo sa gawain ito. Every Sunday, we are reading the Word of God. Pero pagkatapos pa rin, pinanghihinaan pa rin ang loob ang iba at naghahanap pa rin ng mga bagay na gusto nilang maranasan uli sa dati nilang buhay. Ay wala po tayong magagawa ron kasi ang daan po ng kaligtasan ay talagang mahirap. Kaya nga po kailangan we have to be steadfast. Dapat tayo matatag, immovable always, for the work of the Lord. Dapat tayo matatag. Tama yung sabi ni Sister Shirley, dapat matatag. Kasi pag tayo po ay hindi matatag, ay wala po tayo makukuha. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So napakalinaw po pala mga kapatid, ito'y turo ng Panginoon. Dahil makipot nga po at mahirap ang daan patungo sa buhay, ang payo po ni St. Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Yan po yung ating panghahawakan. Pagdating po sa pagsunod sa kanyang kalooban at pagkakawang gawa, pag-aaral ng salita ng Diyos, may kabuluhan po ang lahat ng mga bagay na ito. Yung aking pagbabasa, yung inyong pakikinig, yung ating pagsasabuhay, lahat po yan ay may halaga sa paningin ng Diyos. Basahin pa rin natin dun sa unang talata na binasa ni Sister Shirley, yung 1 Corinthians, Hebrew chapter 6 verse 10. For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do. Ang sabi po rito, for God is not unjust so as to overlook your work. Hindi po kasi kinakalimutan ng Diyos yung ating mga ginagawang mabuti. And the love that you have shown for his name in serving the saint as you still do. Hindi po, kaya nga po tayo dapat maging steadfast kasi hindi po nalilimutan ng Diyos yung ating mga ginagawa. Yung binasa natin kanina na 1 Corinthians 15:58, yung po tayo po'y tinuturuan na maging matatag sa ating pananampalataya, huwag tayong panghinaan ng loob. Ito rin po, sinasabi rin yun.
Sabi nga, ito rin po sinasabi rin, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saint as you still do. Kaya hindi tayo dapat na panghinaan ng loob. Ano man ang maganap sa ating kapaligiran, ipagpasa Diyos natin lahat yan. Yan po ay mga pagsubok sa loob ng gawain. Always fix your eyes to Jesus. Atin pong ituon ang ating paningin sa kay Jesus. Yan po ang ating magagawa diyan. Kailangan ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Jesus upang tayo po'y maging matatag sa ating pananampalataya. Hebrew chapter 12 verse 2. Pakibasa mo nga, Kobe. Hebrew chapter 12 verse 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Meron po kasi tayong kakampi. Huwag kayong titingin sa tao. Kasi pag sa loob ng gawain, tumingin kayo sa akin na focus ang inyong tingin, ay masama po ang mangyayari. Baka sa bandang huli, umalis kayo. Huwag ninyo ipo-focus ang tingin ninyo sa kung sino-sino sa loob ng gawain because all of us are not perfect. Tayo po'y imperfect human being. Ang perpekto lamang si Jesus. Kaya siya ang ating model, siya ang ating laging titingnan sa loob ng gawain. Ano ba ang ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin? Binabago ating buhay. Nagiging maganda ang takbo ng ating buhay. Kasi yung kanyang mga salita nagiging gabay natin sa isang tama at mabuting pamumuhay. Kaya ang magiging target natin dyan, pakibalik mo nga uli, Kobe, ang ating gagawin dyan, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sa kanya tayo titingin. Huwag tayong tumingin masyado sa mga tao kasi pag ang tiningnan ninyo yung bawat isa sa atin sa loob ng gawain, hindi naman tayo perfecto eh. Ay pangkaraniwan nga, mas nakikita pa nga sa atin yung mali, yung mga hindi maganda. Ganun kasi kung tumingin ang tao eh. Kung alin yung gumawa ng 10, sa ika-11 eh nakagawa ng mali, nalimutan na ang 10. Ganun ang tao. Pero sa Diyos hindi. Hindi siya unjust, nakakalimutan niya lahat ng iyong mabubuting ginagawa. Kabaligtaran pala ng sa Diyos. Kaya pag nasa loob kayo ng gawain mga kapatid, simulan nga natin sa verse 1. Hebrew 12:1. Pakibasa mo, Kobe, hanggang verse 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So, ang linaw po sa verse 1 talagang tayo dumadaan. Ang sabi po rito, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, tayo po pag nasa loob ng gawain, laging marami nakaabang. Pag ikaw napadaan sa sugalan, sasabihin ng mga yan, tingnan mo, yung mga yan nagsusugal. Ganon ang mga taong nakatingin sa atin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin. Dapat alisin na natin lahat yung mga bagay na nagiging hadlang sa ating pananampalataya sa Diyos, yung ating mga ginagawang kasalanan, which cling so closely. And let us run with endurance. Tayo po'y lumakad na may pagtitiis. Endurance, the race that is set before us. Tayo po'y tinawag sa gawaing ito, lumakad tayong may pagtitiis.
Hindi yung gegiwang-giwang ang ating pananampalataya. Kailangang matatag na pananampalataya sa Diyos. Race that is set before us. Verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Sa Kanya tayo titingin. Siya ang ating modelo. Siya ang mga salita niya ang ating pinakikinggan dito. Hindi kayo sa akin dahil hindi naman salita ko ang pinakikinggan nyo rito. Salita ni Jesus ang ating pinakikinggan. Kaya sa Kanya tayo titingin. Para hindi tayo madiskaril sa ating landas na tinatahak. Kasi pag ang iyong naging target sa iyong unahan ay sa tao mo na i-focus, sasala ka sa riles ng ating Panginoon Jesucristo. But if you are always focused to Jesus, looking to Jesus, hindi ka sasala sa aral at sa landas na itinatag ng Diyos sa ating harapan. So lagi natin tatandaan, ang ating spiritual eyes must always be fixed to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Kapag sa Kanya tayo nakatingin, siya yung ating talang maliwanag na sinusundan sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi tayo sasala sa landas ng kabutihan. Hindi tayo sasala sa landas ng paggawa ng mabuti sa Diyos at sa ating kapwa. Ang sabi rito, who for the joy that was set before him endured the cross. Yung ating pong mga pinagdadaan ng paghihirap na ito at endurance, mas grabe ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Meron na tayong kakampi sa ating pagtitiis, ang ating Panginoon Jesucristo na nakaupo sa kanan ng Ama. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob sa ating pagsunod at pakikinig ng kanyang mga banal na aral at mga salita. So maganda yung kay Sister Shirley na kanyang tinalakay. So my dear brothers and sisters, ang kay Sister Elby naman ay yung Matthew 25. Ito po yung 5 matatalinong dalaga at 5 mangmang na dalaga na nakalimot na magdala ng langis. Alam po ninyo yung langis na mga ilawan ay ginagamit sa pagsalubong sa mga bagong kasal doon sa ikinakasal nung kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero yung mga mangmang, masyado silang yung carefree, hindi sila seryoso. Hindi seryoso. Kaya pagdating ng groom o noong ikakasal, yung ating Panginoon Jesucristo, ay wala silang langis ang kanilang ilawan. Kasi sila ay hindi seryoso sa kanilang pananampalataya o paglapit sa Panginoon. At yung dalagang matatalino, meron talaga silang langis sa kanilang ilawan na talagang sila ay firm, sila ay matatag ang kanilang pananampalataya. Kasi yung langis yan po'y palatandaan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Matibay, firm, steadfast, immovable, hindi natitinag. Kaya pagdating ng lalaking ikakasal o yung ating Panginoon Jesucristo, handa sila lagi. Kaya tama yung sabi ni Sister Elby na dapat tayo'y laging handa. At habang hinihintay natin yung ating langis ng pananampalatay sa Diyos, lalo nating pagtibayin, lalo nating patatagin, lalo nating dalisayin, at mangyayari yan kung laging ang ating spiritual eyes ay nakatitig kay Jesus at nakapokus sa kanyang mga salita. Hindi po tayo sasala sa ating landas na tinatahak. Seryoso tayo sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos upang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa isang panahong hindi natin inaasahan, tayo po ay handa.
Kasi darating po siya na parang isang magnanakaw. Basahin natin sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 10. Ito po sinasabi. 2 Peter chapter 3 verse 10. Pakibasa mo, Kobe. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burnt up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. So makikita po natin na talagang para palang magnanakaw ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. But the day of the Lord will come like a thief. Alam po ninyo yung magnanakaw, hindi naman yung magsasabi magnanakaw siya sa iyo ng gayong oras. Kaya isurpresa pagdating ng magnanakaw. Yun po'y isang paghahambing sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi nga po ni Sister LB, ay dapat tayo'y laging handa. We must always be ready, for we do not know the hour, the day and the hour of His coming. Hindi natin alam kung anong oras ang kanyang pagdating. Kaya dapat lagi tayong handa, kagaya ng matatalinong dalaga na laging handa, puno ng langis ng pananampalataya, puno ng langis ng pagsunod sa kanyang mga salita, upang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na tulad sa isang magnanakaw, ay tayo po'y handa sa pagharap sa Kanya. Dahil yun na po ang panahon ng paghatol, my dear brothers and sisters. So my dear brothers and sisters, ang kay Sister Joy ay yung Psalm 73 verse 26. Ito po sinasabi, Psalm chapter 73 verse 26. Pakilagay mo nga, Kobe. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, sabi nga ni Sister Joy ay dito siya lumalakas sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Talaga pong may kapangyarihan ng Diyos at ito ang pinagkukuhanan niya ng lakas ng kanyang puso. Yung katatagan ng kanyang pananampalataya nagbibigay sa kanya ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ng ating kapatid na si Sister Joy. At alam naman natin yung kanyang mga pinagdaanan. Tunay nga po mga kapatid yan, totoong-totoo po yan. Kahit sa buhay ko rin, ang salita po ng Diyos ang nagpapatibay sa akin, nagpapalakas sa akin. Lalo na po sa panahon ng mga matitinding pagsubok sa aking buhay. Hindi po ako nagsasalita sa inyo ng mga pagsubok na naranasan ko. Pero lahat ng mga pagsubok na nagaganap sa aking buhay ay napapagtagumpayan, hindi po dahil sa ako'y malakas, matalino ko, hindi po. Dahil po sa gabay ng Panginoon, sa strength na ibinibigay niya sa akin. Alam po ninyo, ang katawan natin ito, hindi naman maigagarantiya yung ating lakas. Kasi may hangganan po yung lakas natin. Hindi sa laging panahon tayo laging kondisyon para harapin ang mga problema. May panahon tayo mahina. Kaya hindi po tayo dapat mag-rely sa ating strength. Ang dapat po ang ating asahan ay ang Diyos. Basahin nga natin sa aklat ng Isaiah. Aklat ng Isaiah chapter 40 verse 30 hanggang 31. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted.
31. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So iyan po kasi pagka tayo is sa Diyos tumandig, ay talaga pong tayo ay palalakasin niya. Itaas mo pa sa 29, verse 29 hanggang 31. Pakibasa mo nga yung verse 21. He gives power to the faint. Wait. 21. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So yan po, napakagandang sandigan natin ay ang Diyos, at sa gabay ng kanyang mga banal na salita, marirenewed yung ating strength, yung ating lakas. Kasi ang salita po ng Diyos ay very powerful. Kagaya na nasabi ko sa inyo, ito ay nagpapatibay sa ating puso, nagpapalakas hindi lang sa pisikal kundi sa ating buong pagkatao, upang ma-handle natin yung mga stress na dumarating sa ating buhay. Pag ikaw ay lumayo sa Diyos, ang ating lakas is not sufficient enough para mapagtagumpayan ang mga stress na ito sa ating buhay. But if you are always with the Lord, makakaya mo lahat sapagkat siya po ay magpuprovide ng kalakasan para sa iyo upang mapagtagumpayan ng karamdaman, ang mga problema sa pamilya, problema sa trabaho, iba't ibang uri ng problema na dumarating sa ating buhay. Palalakasin po tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa gabay ng kanyang mga banal na salita. Kaya huwag po kayong lalayo sa mga salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. Ito po'y kalakasan. Ang ating pong lakas na pinanghihinaan kapag tayo'y lumuhod at tayo'y nagdasal sa Diyos, marirenewed ang ating strength. Lalakas na muli tayo upang harapin ang mga pagsubok sa ating buhay nang hindi tayo nag-iisa, kundi kasama natin ang Diyos na siyang pumapatnubay sa bawat isa sa atin. So mahalaga ang ating paglapit na ito sa Diyos, yung ating ginagawa every Sunday. Ito po'y nagsisilbing kalakasan sa bawat isa sa atin. At dito naman sa kay Sister Levi, Matthew 7, 1-5. Pakibasa mo nga, Kobe. Matthew 7, 1-5. Judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Yan po ang binasa ni Sister Levi, na tayo po ay hindi dapat na maging mapaghatol. Ay sino po ba yung hindi pwedeng mag-judge? Ang sabi po rito, basahin ko nga uli, Kobe, judge not that you be not judged. Verse 2. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is a log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye,
and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Ayun po naman pala, ang ipinagbabawal na mag-judge ay yung pong hypocrite. Yung pungapul ng kasalanan pala naman ay humahatol sa kapwa, punong-puno ng pagkakamali. Yun po yung mga hipokrito, yun ang bawal na mag-judge sa loob ng gawain. You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Maglinis ka muna ng iyong pagkatao, baguhin mo muna iyong buhay, sumunod ka sa salita ng Diyos, and then you have the right to judge other. Pwede ka na rin humatol sa iyong kapwa. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 5 verse 3. 1 Corinthians chapter 5 verse 3. Ito po is si Saint Paul. Ang sabi po ni Saint Paul, pakibasa mo nga, Kobe. For though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. So, naghatol si Saint Paul dito. Ay, sino ba yung hinahatulan niya rito? Yung po kasi may istorya ito na kaya niya hinatulan yung taong yun. Itaas mo nga sa number 1, sa verse 1. Tuloy-tuloy lang. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, for a man has his father's wife. And you are arrogant, ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. For those absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. Hanggang dyan na lang. So, naghatol dito si Saint Paul, pero hindi siya nagkakasala. Bakit? Kasi nilinis naman siya ng salita ng Diyos. Hindi siya hypocrite na nagkukunwari. Talagang ang kanyang buong buhay ay binago ng Diyos. Kaya hinahatulan niya. Sino ba itong hinatulan niya? Ito po ay nasa loob ng iglesia na hinatulan niya, na hinatulan na niya yung taong gumawa ng pakikiapid doon sa asawa ng kanyang ina. Parang madrasta yun Ngayon, sino ba yung hinahatulan ni Saint Paul? Sino po ba itong hinahatulang ito? Basahin, itaas natin, Kobe, sa verse 12 and 13. Ito po sinasabi. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Purge the evil person from among you. So ito po yung hinahatulan at ang may karapatan nating hatulan ito. God judges, ang sabi po rito, for what? Sige, ilagay mo sa 12. For what I have to do with judging outsider. Yung pong tigalabas, wala tayong karapatang humatol doon. Is it not those inside the church whom you are to judge? Yung nasa loob po ng iglesia, yung pong karapatang i-judge. At tayo pwede na-judge na nga ng salita ng Diyos, kaya tayo itinutuwid At sa 13, God judges those outside. Yung mga tigalabas, ang humahatol po roon ay ang Diyos. Wala tayong karapatang humatol doon sa mga drunkard na mga nasa kalye, na mga drug addict. Wala po tayong karapatang humatol doon. Ang pinahahatulan sa atin ng Diyos, yun nasa loob na gumagawa, patuloy pa rin gumagawa ng masama. Kaya ang sabi rito, God judges those outside, purge the evil person from among you. Pinatitiwalag nga po ni Saint Paul pagka yung mga nasa loob ng gawain patuloy na gumagawa ng masama. So, yan po, akin lang nililiwanag na ang mga taong nasa sa Panginoon, nililinis ng kanyang mga banal na salita, may karapatan na magtuwid sa loob ng gawain. May karapatang humatol kagaya ni Saint Paul. At utos din po naman ng Panginoon Jesucristo yung paghatol. Kaya lamang
tamang paghatol. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 7 verse 24. Ito po sinasabi. John chapter 7 verse 24. Do not judge by appearances, but judge with right judgment. Yun po ang turo ng ating Panginoon Jesucristo. Humatol kayo, huwag sa anyo, kundi humatol kayo ng tamang paghatol. Sa loob po ng gawain nagaganap yan. Kaya tayo po'y hinahatulan na ng salita ng Diyos dito. Ibig sabihin, nililinis na tayo ng salita ng Diyos upang maihanda tayo during the judgment day. Para hindi na tayo mahatulan pa. Kaya yung paghatol, nagaganap po yan sa loob ng gawain. Kaya dito, kaya po doon sa mga unang iglesia, meron silang pagtitiwalag, meron silang pag-aalis ng mga masasamang miyembro ng kanilang iglesia. Dahil tayo po sa loob ng iglesia ay dinadjudge na ng Diyos. Kailangan pong tayo ay i-judge dahil kung hindi tayo i-judge ay hindi tayo magiging karapat-dapat sa judgment day, sa huling sandali ng paghatol sa atin. Kaya ito po sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18. 1 Peter chapter 4 verse 17 and 18. Kaya dito po nagaganap yung paghatol sa loob ng gawain. For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? Yung balik mo ulit sa 17. Ang sabi po rito, for it is time for judgment to begin at the household of God. Hindi ba ninyo napapansin mga kapatid? Tayo dinadjudge na ng salita ng Diyos. Tayo po'y nasa loob ng iglesia ng Diyos. Tayo ay hinahatulan na niya every Sunday ng kanyang mga banal na salita. Ibig sabihin, nililinis na tayo ng kanyang mga banal na salita to prepare each and every one of us for the judgment day. Para hindi na tayo dumaan doon sa judgment day, liliban na lang tayo sa eternal life. Dahil tayo ay nilinis na ng mga salita ng Diyos habang tayo ay naririto sa lupa. At ang judgment ay nagaganap na dito sa loob ng gawain ng Diyos. Dito po nagaganap yan, preparing for us for eternal life. Because eternal life is the promise of God for those who will obey the gospel of our Lord Jesus Christ. And we are trying ourselves to obey. Not only trying, but we are cleansed by the word of God, preparing for us for the eternal life. Nililinis tayo ng salita ng Diyos. Huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong itetake itong personal sa akin na ako'y masyadong humahatol sa inyo. Ang Diyos po ang humahatol sa ating pari-pariho upang malinis yung masasamang pag-uugali sa ating buhay at maihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Nawa, mga minamahal na magulang at kapatid, ang kapayapaan at kaliwanagan ng mga salita ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Jesus loved each and every one of us. And He promised eternal life to each and every one of us. God bless you all. The
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Panahon, wala kang katulad. 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 Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon, at muli na naman kaming nakipagsama-sama Panginoon dito sa aming gawain Lord sa Church of God in Christ Jesus. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa inyong mga proteksyon Panginoon, sa lahat ng mga blessings Panginoon na aming natatanggap sa araw-araw Panginoon. Maraming salamat po Lord sa pagproteksyon ninyo sa aming lahat dito sa aking mga kapatid Panginoon sa Church of God in Christ Jesus Panginoon. Itinataas ko po sa inyo Panginoon ang namumuno sa amin Panginoon na si Brother Albert Panginoon, 10 ng kanyang pamilya Lord. Naway lagi niyo silang gabayan Panginoon, lagi niyo siyang bigyan ng mga kaalaman Panginoon para maibahagi niya sa amin lahat ang inyong mga banal na salita Panginoon.
Maraming salamat po sa paggamit ninyo sa kanya, Panginoon, para maibahagi niya ang inyong mga banal na salita, Lord. Gabayan niyo po siya, Lord, at ang 10 ng kanyang pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, ang iba ko pang mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon. Sila Sister Levi, Brother Randy, at Sister Shirley. Sila Sister Joyce, Panginoon, at ang Sister Merly at ang mga pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings, Panginoon. At Lord, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo po sila, Lord. Hipuin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mga makapangyarihang kamay, Panginoon. At kayo po, Lord, ang aming sandigan, Panginoon, na makapagpagaling sa lahat, Panginoon, ng mga may karamdaman sa oras na ito, Panginoon. At 10 ng aming mga pamilya, Panginoon, na may mga nararamdaman, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Ang aking pamilya, Panginoon, itinataas ko po sila sa inyo, Panginoon, ang buong-buo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord, at ang lahat po, Panginoon, ng mga taong nagsasuffer ngayon sa mga baha, Panginoon, sa lindol at sa mga landslide, Panginoon, sa mga sunog. Gabayan niyo po sila, Lord, at bigyan niyo po sila ng proteksyon, Panginoon. Pati na po, Lord, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lagi niyo pong proteksyonan, Panginoon, ang mga namumuno, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Pati na po, Panginoon, ang bansa na aming tinitirahan ngayon, Panginoon. Gabayan niyo po, Lord, at lagi niyo pong proteksyonan, Panginoon, naway maging maayos, Panginoon, ang takbo ng pamumuhay namin lahat, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang lahat ng aking mga client, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, Panginoon, at bigyan niyo po sila lagi ng good health, Lord. At naway maging matatag po, Panginoon, ang aking trabaho, Panginoon, para po, Panginoon, matupad ko po ang aking mga plano sa buhay, Panginoon, na makatulong, Panginoon, sa aking kapwa. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon. At naway tuloy-tuloy po, Panginoon, na i-bless ninyo palagi ang aming gawain at Church of God in Christ Jesus, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, na maging matatag po, Panginoon, ang aming gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hello. Yeah. Sing, thank you, Lord. I'm before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. You, Lord, for you given to me. All the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, this song of praise, we launch each other, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you died in my life. You took my life and gave me a life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my seed and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
with a grateful heart, with a song of praise, with an altar God. I'll bless your name. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you very much, everyone, and hope to see you again next week. Have a blessed weekend ahead. God bless us all.